May mga tunog sa probinsya na mas mabuting huwag mong sundan, lalo na kung naririnig mo ito sa gitna ng dilim. Paano kung gabi-gabi kang ginigising ng isang mahiwagang pagsipol mula sa maisan at isang gabi, nang sinundan mo ito, natuklasan mong wala palang taong gumagawa ng tunog na iyon? Sa isang liblib na baryo sa hilagang bahagi ng Luzon, napapalibutan ng malalawak na maisan at matataas na puno ng akasya, nakatira ang 22 taong gulang na si Arvin. Tahimik ang kanilang lugar. Kapag sumapit ang alas 6 ng gabi, halos lahat ng bahay ay nakasara na. Tanging mga kuliglig, palaka, at mahinang ugong ng hangin ang maririnig sa paligid. Lumaki si Arvin na nakakarinig ng iba't ibang kwento tungkol sa kanilang baryo, ngunit isang alamat lamang ang paulit-ulit niyang naririnig. Ang babaeng sumisipol. Ayon sa matatanda, nagpapakita siya sa gitna ng maisan tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi siya nagsasalita. Sumisipol lamang. At sinumang sumunod sa tunog ay hindi na raw nakakabalik ng pareho sa dati. Siyempre, hindi naniwala si Arvin. Para sa kanya, isa lamang iyong kwentong panakot para hindi galaan ng mga kabataan ang maisan sa gabi. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Bandang alas 12 ng hating gabi, nagising siya sa isang mahinang at malungkot na pagsipol mula sa likod ng kanilang bahay. Umupo siya sa kanyang higaan at nakinig. Muli niya itong narinig. P.E. Parang may tumatawag. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa labas. Walang tao. Tanging ang maisan ang nakikita niya sa ilalim ng buwan. Kinabukasan, ikinuwento niya yon sa kanyang lolo. Namutla ang matanda. Huwag mong susundan ang pagsipol na yon, sabi nito. Hindi na ito nagpaliwanag. Lumipas ang ilang gabi. Patuloy ang pagsipol. Gabi-gabi. Palapit ng palapit. At bawat gabi, tila mas malinaw niyang naririnig ang direksyon nito. Parang may gustong ipakita sa kanya. Dahil sa matinding kuryosidad, nagpasya si Arvin na alamin ang katotohanan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, lihim siyang lumabas ng bahay. Bitbit ang flashlight, tinahak niya ang makitid na daan patungo sa maisan. Tahimik ang paligid. Kahit mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-ingay. Pagkatapos ay narinig niya muli ang pagsipol. Mas malapit. Mas malinaw. P.E. P.E. Nanggagaling ito sa pinakaloob ng maisan. Dahan-dahan siyang naglakad. Habang lumalalim sa taniman, napansin niyang tila hindi gumagalaw ang hangin at ang mga mais ay parang tahimik na nagmamasid sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nagpatuloy pa rin siya. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na bakanting bahagi sa gitna ng taniman. At doon niya nakita ang isang babae. Nakatayo ito sa ilalim ng buwan. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng lumang puting saya. Nakatalikod. At siya ang sumisipol. Nanigas si Arvin. Hindi gumagalaw ang babae. Patuloy lamang ito sa pagsipol. Nang akmang tatawagin niya ito, biglang tumigil ang pagsipol. Unti-unting lumingon ang babae. Napaatras si Arvin. Wala itong mukha. Ang buong harapan ng ulo nito ay tila makinis na balat lamang. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Ngunit sa kabila noon, malinaw pa rin ang pagsipol na lumalabas dito. Biglang namatay ang kanyang flashlight. Kasabay noon ay narinig niya ang maraming pagsipol sa paligid. P.E. 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 Napalingon siya at halos mawala ng ulirat. Sa pagitan ng mga hanay ng mais, may mga nakatayong anino. Mga tao. Mga bata. Mga matatanda. Lahat ay walang mukha. Lahat ay nakatingin sa kanya. At lahat ay sabay-sabay na sumisipol. Nagsimula siyang tumakbo ng walang direksyon. Paulit-ulit siyang nadadapa at bumabangga sa mga tangkay ng mais. Ngunit kahit gaano siya kabilis tumakbo, tila hindi siya makalabas sa taniman.
Paulit-ulit lamang siyang bumabalik sa parehong lugar. Sa parehong babae. Sa parehong walang mukhang nilalang. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Agad siyang napasigaw. At nawalan ng malay. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga magsasaka sa gilid ng maisan. Buhay siya, ngunit hindi na katulad ng dati. Mula noon, hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya nakikipag-usap kahit kanino. Nakaupo lamang siya sa kanilang balkonahe tuwing gabi. At tuwing sasapit ang 12:00, nagsisimula siyang sumipol. Eksaktong kapareho ng tunog na narinig niya sa maisan. Ayon sa kanyang lolo, may mga kaluluwang naliligaw sa lugar na iyon noon pa man. Mga taong sumunod sa mahiwagang pagsipol at hindi na muling nakabalik ng buo ang kanilang pagkatao. At hanggang ngayon, kapag gabi ng kabilugan ng buwan sa baryong iyon, may maririnig pa ring malungkot na pagsipol mula sa gitna ng maisan. Ngunit sabi ng mga matatanda, hindi na iisa ang sumisipol. Marami na sila. At bawat taon nadaragdagan. Kung ikaw ang nakarinig ng mahiwagang pagsipol mula sa gitna ng maisan sa kalaliman ng gabi, susundan mo ba ito upang malaman ang katotohanan o isasara mo na lamang ang iyong bintana at magdarasal na hindi ka nito tawagin muli?